Good day, everyone. We will discuss the Module 12, Exile in Dapitan. So Rizal's exile in Dapitan started when Rizal decided to go back to the Philippines after his trip in Europe. So noong July 3, 1892, gaya ng plano ni Rizal, ay in-establish niya ang La Liga Filipina. The goal of this organization is for the promotion of reform para sa Pilipinas, pero hindi ito para sa revolusyon. So nakaabot ang balita sa mga Kastila na itinayo ni Rizal ang organisasyon na ito. 4 na araw matapos niya ito i-establish ay hinuli na siya ng mga Kastila by the virtue of Governor General Eulogio Despujol, gubernatorial decree of 1892. So his deportation was based on the following charges. Una dyan is the publication and introduction of anti-monastic books and handbills. So Rizal was accused of publishing and distributing anti-monastic literature which challenged the authority of the Catholic Church and its influence in the Philippine society. Pangalawa is that traveling through different provinces without permit from the Governor General. So Rizal's travel was throughout the Philippines without permission from the Governor General was deemed suspicious and a threat to Spanish rule. Finding in his luggage the pamphlet Pobres Frailes or Poor Friars which moved the religious orders. Sa panahong si Jose Rizal ay nasa ibang bansa, isang polyeto na pinamagatang Pobres Frailes ang natagpuan sa kanyang bagahe. Ang polyetong ito ay isang satirikong akda na pumupuna at nangungutya sa mga praile at ang kanilang mapang-abusong pamamalakad sa lipunan. Ipinapakita dito ang kalupitan at pagiging materialistiko ng mga praile. Nataliwas sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang mga tagapangalaga ng pananampalataya. Para kay Rizal, ang pagkakahanap sa polyetong ito ay hindi simpleng insidente, kundi isang simbolo ng kanyang matapang na pagsalungat sa katiwalian ng simbahan. Ang akdang ito ay naging mitsa upang hindi higit pang ipakita ang kanyang paninindigan laban sa mga mapang-abusong relihiyosong institusyon na nagpapahirap sa mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga gantong sulatin, naipahayag ni Rizal ang kanyang hangaring buksan ang isipan ng mga Pilipino upang labanan ang pang-aabuso at kamulataan sa katotohanan. Dedication of the El Filibusterismo of the memory of the Gumburza. Ang El Filibusterismo ni Jose Rizal ay inalay sa 3 paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora, kilala bilang Gumburza. Ang mga paring ito ay naging biktima ng maling akusasyon at inakusahan ng sedisyon laban sa pamahalaang Kastila. Ang kanilang pagbitay noong 1872 ay nag-iwan ng matinding epekto kay Rizal, na noong panahong iyon ay bata pa ngunit labis na naapektuhan ng kawalang katarungan. Sa pamamagitan ng dedikasyon ng kanyang aklat, pinapakita ni Rizal ang kanyang pagkilala sa sakripisyo ng 3 paring ito para sa kalayaan at katarungan ng mga Pilipino. Ang kanilang pagkamatay ang nagbigay inspirasyon kay Rizal na higit pang pag-alabin ang kanyang pagmamahal sa bayan at ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga kababayan. Ang dedikasyon na ito ay hindi lamang isang simpleng paggunita, kundi isang panawagan sa bawat Pilipino na ituloy ang laban para sa kalayaan mula sa opresyon. Rizal's attempt at decatholicizing and denationalizing the Filipino people. Isa sa mga kontrobersyal na aspeto na gawa ni Rizal ay ang kanyang mga pagsisikap na bawasan ang malalim na pagkakaugat ng Katolisismo sa buhay ng mga Pilipino. Para kay Rizal, ang relihiyon na ito na dala ng mga Kastila ay hindi lamang naging instrumento ng pananampalataya, kundi naging sandata ng kontrol at opresyon. Ang kanyang mga nobela, Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay naglalaman ng matinding kritisismo laban sa mga simbahan, partikular na sa mga praile, na nagdulot ng takot at kawalang katarungan sa lipunan. Hindi niya layunin na sirain ang pananampalataya ng mga Pilipino,
Ngunit nais niyang buksan ang kanilang isipan laban sa maling paggamit ng relihiyon para sa personal at pampolitikal na interes. Gayon din si Rizal ay naghangad na alisin ang pagiging makadayuhan ng mga Pilipino at ibalik ang kanilang pagkakakilanlan bilang lahi. Naniniwala siyang labis na pagkahumaling sa kultura at tradisyon ng mga Kastila ay nag-aalis sa tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Sa kanyang mga sulatin, hinihikayat niya ang mga kababayan na yakapin ang kanilang sariling wika, kasaysayan at kultura bilang tanda ng pagmamalaki at pagmamahal sa bayan. Bagamat marami ang tumutol sa kanyang ideya, nanatili si Rizal sa kanyang paniniwala na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagkakakilanlan at pagiging malaya mula sa anumang dayuhang impluensya. Ang mga gawaing ito ni Rizal ay nag-iwan ng mahalagang aral at inspirasyon sa kasaysayan ng Pilipinas na nagsisilbing gabay para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino sa kanilang pagnanais para sa tunay na kalayaan at katarungan. Upon his exile to Dapitan, Jose Rizal was given the choice of residing at the Jesuits mission house under Father Antonio Obac or at the home of Captain Ricardo Carnicero, the political military commander of the island. Rizal, however, declined the Jesuits' offer due to the stringent conditions imposed by Father Pablo Pastels, the superior of the Society of Jesus in the Philippines. These conditions, outlined in a letter from Pastel, required Rizal to, number 1, to make public retraction of his religious errors. Number 2, to issue public statements unmistakably pro-Spanish. Number 3, to undergo the spiritual exercises of Saint Ignatius. Number 4, to make a general confession of his past life. And number 5, to lead a model and Spanish life. Tinanggihan niya ang alok ng mga Jesuits dahil sa naigpit na kondisyong ipinataw ni Padre Pablo Castells na naglalayong patahimikin ang kanyang mga ideal para sa reforma. Sa tahanan ni Carnicero, nakatagpo si Rizal na higit na kalayaan na nagbigay daan sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang intelektual na gawain, kabilang ang pagtuturo, pagsusulat at pagpapaunlad ng komunidad. Ang kanilang relasyon ay umunlad mula sa pagiging bilanggo at gwardiya patungo sa pagkakaibigan na naipakita sa tula ni Rizal na Don Ricardo Carnicero. Ang panahong ito sa Dapitan ay naging mahalaga sa kanyang patuloy na dedikasyon sa kanyang mga prinsipyo at sa kanyang kakayahang makahanap ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Exile in Dapitan. Since Rizal was not willing to comply with the said conditions, he stayed in the house of political commander of the island who became his guardian and friend. And the exchange of views between the two Rizal communicated to Carniceros his political beliefs at the time of his stays in Dapitan. Guerrero, 1998. For Rizal, the Philippines would become the happiest country in the world if Spain granted her from the following reforms. So, ito yung mga reforms na ni Rizal. So, the number 1 reform is the representation of the Spanish Cortes. So, dito naniniwala si Rizal na dapat magkaroon ng boses sa mga Pilipino sa gobyerno ng Espanyol sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kinatawan sa parlamento ng Espanya. Direktang maaari nilang ipahayag ang kanilang mga hinaing at ipaglaban ng kanilang mga karapatan. So, the number 2 reform is the secularization of the parishes. So, dito naman sa reformang ito ay sinasabi nila na kinikritiko daw ni Rizal ang impluwensya ng mga praile sa lipunang Pilipino. Ipinaglalaban niya ang pagtanggal ng mga praile sa pamamahala ng mga parokya at ang pagpapalit sa kanila ng mga sekular na pari. So, the number 3 reform is the reformation of the administration in all its branches. So, dito naman sa reformang ito, sinasabi nila na isa ito sa mga iminimungkahing reforma ni Rizal para sa Pilipinas. Ipinaglalaban niya ang isang mas mahusay at tapat na burokrasya ng gobyerno. Layunin ng reformang ito na maalis ang korupsyon, mapabilis ang proseso ng gobyerno, at mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa publiko. The reform of Rizal was encouragement of primary instruction and elimination of prior intervention. So, dito naman, sinasabi nila na
Binibigyang diin ng reformang ito ang malakas na paniniwala ni Rizal sa kapangyarihan ng edukasyon. Ipinaglalaban niya ang pagpapalawak ng edukasyon sa elementarya at ang pagtatanggal ng prayle sa sistemang pang-edukasyon. Naniniwala si Rizal na ang edukasyon ay mahalaga para sa pag-unlad ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-alis ng impluwensya ng mga prayle, nilalayon nito na lumikha ng isang mas sekular at progresibong sistemang pang-edukasyon. Isa pa sa mga naging reforma ni Rizal ay ang granting teachers of both sexes better salaries. So, dito sa part na to, sinasabi nila na binibigyang diin ng kahing reformang ito ni Rizal sa kalagahan ng edukasyon at ang pangangailangan na akitin at mapanatili ang mga kwalipikadong guro sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas magandang sahod para sa guro, lalaki man o babae. Inaasahan niyang mapapabuti ang kalidad ng edukasyon para sa Pilipinas. One of the reform of Rizal was division of government jobs equally between the Spaniards and the Filipinos. So, dito naman sa part na to, sinasabi nila na pagbibigay ng mas magandang sahod ay paghahati ng mga posisyon sa gobyerno ng pantay-pantay na pagitan ng mga Espanyol at Pilipino. Layunin ng reformang ito na matugunan ang isyu sa diskriminasyon at kawalan ng pagkapantay-pantay sa kolonyal na administrasyon. So, the seventh reform of Rizal was making the administration moral. So, dito naman sinasabi nila na naniniwala si Rizal na ang isang korap at immoral na administrasyon ay maaaring maghadlangan ang pag-unlad ng Pilipinas. At ang ikawalo naman ay ang creation of schools of arts and trades provincial capitals. So, dito sa reformang ito, sinasabi nila na layunin na iminumungkahing reformang ito ni Rizal na bigyan ng mga Pilipino ng mga praktikal na kasanayan at kaalaman upang mapabuti ang kanilang katayuan sa ekonomi at lipunan. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga paaralan at sining at kalakal sa mga kabisera ng lalawigan, inilalarawan ni Rizal ang isang Pilipinas kung saan maaaring matuto ang mga tao ng may mahalagang kasanayan tulad ng karpenterya, panday, paghahabi at iba pang mga kasanayan. At ang ikasyam na reforma ni Rizal ay ang freedom of speech and press. So dito naman ay sinasabi nila na hinangad ng reformang ito na palayain ang mga Pilipino mula sa mapaniil na sensura at ipinataw na kolonyal na pamahalang Espanyol sa pamamagitan ng paghintulot sa kalayaan sa pagsasalita at panlimbag. Nilalain ni Rizal na itaguyod ang bukas na dialogo, critical na pag-iisip at palitan ng mga ideya. Ito ang magbibigay ng kapangyarihan sa mga Pilipino na ipahayag ang kanilang mga kahinanaing opinyon at ang mga aspirasyon ng walang takot sa paghiganti. At ang huling reforma naman ni Rizal ay ang freedom of religion. Dito naman sa reformang ito, ipinaglalaban ng reformang ito ang pagpaparay ng relihiyon at ang karapatan ng mga Pilipino na malayang isagawa ang kanilang pamamatalataya. Kinikilala rin ni Rizal ang kahalagahan ng kalayaan sa relihiyon bilang isang pangunahing karapatang pantao. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng reformang ito, nilalayon niyang buwagin ng paniniil na kontrol ng simbahang Katoliko na naging isang pangunahing pinagmulan ng pansamantalang diskriminasyon.